Maya-maya pa ay dumating si Philip kasama si Ben. Hindi naman masyadong madilim dahil nilagyan nila ng mga ilaw ang ilan sa parte ng kabuuan ng isla. But since it's an island, madamo pa rin ang kapaligiran. A typical island indeed. Silver, akin na si Stephanie. Go and help them? Kinuha ko ang anak ko na mukhang pagod na yata sa pagkumbinsi si papa niya, na gusto niyang maligo sa dagat. Dinala nila ang ilan sa bagahe namin, at naunang maglakad. Nakasunod kami ni Divine, Amanda at sa likuran namin si Diego na buhat-buhat ang anak kong si Hivo. Nag-uusap si Silver at ang mga kaibigan niya, habang nakasunod kami sa likod. Hindi pa ba inaantok yang bulilit na yan? Tanong ni Divine, habang hinahaplos-haplos ang buhok ng anak ko, na nakahinga sa dibdib ko habang buhat ko. Yan din ang gusto kong itanong kanina pa dito eh. Sleep ka na muna anak. Anong oras na o? Sabi ko dito, habang hinahagod ang likuran niya. Mama swim tayo. Natawa si Divine nang marinig ang sinabi niya. Napabuntong hininga na lang ako, at hindi na nagkomento pa. She's not still get over about that. Just a few 10 minutes nakarating kami sa sentro ng isla. Pagdating namin doon, ay sinalubong kami ng mga taong gusto ko ng may akap. Nandoon si Agatha, and she's pregnant gaya ng sinabi ni Hivo nung magkwento siya. Angie na ngayon ay maiiyak na nang makita ako. Ang parents ni Silver and isang batang hindi ko kilala. Agad na lumapit si Silver sa mga magulang niya, habang tumakbo naman sa gawi ko si Agatha at Angie. Rina, Diyos ko, salamat at buhay ka. Hindi nila ako may akap dahil sa batang buhat ko ngayon, na naguguluhang nakatingin sa kanila. Oh my God! It was Angie. Rina, matrace mo lang ba talaga ang ambak mo sa lahat? Sabi nito na binuntutan ng tawa ni Agatha. Kanina naiiyak akong makita siya, ngayon parang gusto ko siyang sipin. Para kang si Divine, sabi ko at inirapan siya. Totoo Angie. Nagulat nga ako nang makita ang maliit na female version ni Silver kanina. Naaawa na rin ako sa kaibigan natin. Siya nag-anak, wala namang namana sa kanya, at sabay silang tumawa na ikinasimangot ko. Hello baby girl, I'm your Tita Angie halika, sama ka kay tita. Hi Tita Angie, nahihiyang sagot ng bata. Pumayag naman na kargahin siya ni Angie, kaya napatingin ako kay Agatha na naiiyak talaga, habang nakatingin sakin. Lumapit ako sa kanya, she's pregnant again. Mas lalo siyang gumanda. Kay akap nga, sabi ko dito. Lumapit naman siya at yamakap sakin. Sobrang sensitive niya dahil na rin sa buntis siya. I hate you. I thought iniwan mo na kami. Hindi naman ata mangyayari yun, natatawang sabi ko sa kanya. Si Amanda ay pumasok na sa malaking bahay sa harapan. Actually may mga mansion dito sa isla. Parang hindi nga isla ito. Tas yung isa pinasukan ni Amanda. Yung mga kalalakihan ay nag-uusap, except for Silver na kausap ang mga magulang. Nang mapatingin sakin ang ina ni Silver, ay bahagya akong kinabahan. Last time, hindi naging maganda ang huli naming pag-uusap. Babe, come here. Tawag ni Silver na siya nang may hawak kay Hivo ngayon. Kinakabahan talaga ako. Ganoon pa rin ang aura ng mama niya. Moldito pa rin. Go. Everything will be fine. Sabi ni Divine sa gilid ko. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga, habang naglalakad papunta sa gawi nila. Nang nasa tapat na nila ako, ay agad akong lumapit kay Silver. Pinagsiklop lang ni Silver ang kamay namin dalawa, at hinalikan ako sa gilid ng ulo. Don't be scared babe. I'm here. Bulong niyo kahit na nasa harapan namin ang mga magulang niya. Hello po ma'am, sir. Nakatungong bati ko. Hindi ko talaga kayang salubungin ang mga mata ng mama niya. Alam kong hindi niya ako gusto para kay Silver, at hindi ko alam kung ganoon pa rin ba hanggang ngayon. Tahimik ang paligid, kaya mas lalo lang nagpatindig sa kaba ko. Pinipisil ko na din ang kamay ni Silver, para lang maibsan ang kaba sa puso ko. Pero nagulat na lang ako, nang maramdaman ang yakap sakin ng ina ni Silver. Sobrang gulat ko na hindi ko magawang tumugon, para yakapin siya pabalik. Sa sobrang tindi ng kaba ko, ay para lang ako statue na yakap ng isang ginang. I'm so sorry hiha. Base sa boses nito ay umiiyak siya. Napatingin ako sa papa ni Silver. At nakitang nakangiti ito sakin, habang nakatingin sa amin.
Kahit si Silver at nakangiti rin. Nang kumalas si Mrs. Larson, ay nakita ko ang luha sa mga mata niyang puno ng pagsisisi. I'm sorry, dahil sakin kaya umalis kayo sa araw na iyon. Because of me, hindi niya natuloy ang sasabihin dahil sa kanyang pag-iyak. Hindi ko akalain na sa gitna ng kaguluhang ito, mangyayari pa rin ang bagay gaya nito. Nadadating ang panahon na magiging okay kami, ng mga magulang ng lalaking ama ng mga anak ko. Kung noon isa sila sa mga problema ko, ngayon kampante na ako. Kampante akong makikita namin ang kapayapaan sa lugar na to. Hindi magiging madali ang lahat, pero alam kong malalagpasan din namin lahat. Is he my grandson now? Tanong niya habang nakatingin kay Hivo, na mahimbing na natutulog sa bisig ng ama. Yes ma'am, buong pagmamalaki ni Silver. Tuwang-tuwa naman si Mrs. Larson, habang nakatingin sa anak ko. By the way ma'am, may isa pa kaming anghel na ipapakilala sa inyo. Sabay kaming lumingon kay Angie. Agad niyang dinala sa amin si Stephanie, na nagtatakang nakatingin sa amin. Mama, sino sila? Bulong nito sakin, nang makuha ko siya mula sa kaibigan ko. They are your lolo at lola anak. Mama at papa sila ni papa mo. Lolo at lola, tumango ako at lumingon sa kanila. Hi po lolo, hi po lola. I see the bright in their eyes, nang batiin sila ni Stephanie. Sobrang tuwang-tuwa ni Mrs. Larson na walang pasabi niyang binuhat ang bata sakin. Honey look at her, she's really beautiful, sabi nito na tuwang-tuwa kay Stephanie. Mana sa lolo, natawa ako sa sinabi ni Mr. Larson at ganoon din si Silver. Lolo who is she? Napatingin kami sa bata na kanina pa nakatingin sa amin. Nung nakita namin ang mga magulang ni Silver, ay unang nakakuha ng atensyon ko ay ang bata na kasama nila. Babe kunin mo muna si Hivo. Sabi ni Silver. Agad kong tinanggap ang bata, at nilapitan niya ang bata na tahimik lang nakamasid kanina. Bakit gising pa ang munting captain namin? Tanong niya sa bata. Nako iho, nang lumabas kami ng mami mo, ay gumising din siya at nagpumilit sumama, dagdag ni Mr. Larson. Bakit hindi ka na natulog ah? Malumanay na tanong ni Silver dito, habang marahan na inaayos ang magulong buhok. Tito, kasama niyo po ba si mommy? Tanong niya, sinong mommy ang tinutukoy niya? Tumingin si Silver sa mga magulang niya, bago balingan ng tingin ulit ang bata. The child's face is hoping for something. Zave, can we talk about this paggising mo bukas? Kasi look, it's still evening and dapat sa mga kagaya mo, ay matulog para mabilis kang mag-grow mahabang paliwanag ang salaysay ni Silver sa bata. Naiintindihan mo ba si Tito? Dahan-daang tumango ang bata. Kinarga ito ni Silver at humarap sa amin. Bukas na lang kami dadalaw sa inyo Rina and Silver. Magpahinga na muna kayo sabi ni Divine at katabi nito si Diego. Kami rin Brute, Rina. Magpapahinga na muna kami, it's Kale habang katabi si Agatha na nakatingin sa amin at nakangiti. Nang magkapaalaman kami sa isa't isa, ay inaya kami ng mag-asawang Larson na pumasok sa bahay na tinitirhan nila. Lola your house is big, but my papa's house is bigger, komento ng matabil kong anak. She was referring to Vio's house. Tapos na yung bahay na pinagawa mo anak? Tanong ni Mrs. Larson kay Silver. May bahay siyang pinagawa. Mama it's a surprise. Pagmamaktol niya. Oh, tanging nasagot lang ng ginang, nang ma-realize niya ang sinabi sa sagot ng anak. Nagkunwari itong walang sinabi, at sinagot ang mga katanungan ng bunso ko na nagsimula na namang dumaldal. Panay lang tawa si Mr. Larson sa anak ko, habang aliw na aliw sa pagsagot ang lola niya sa kanya. Napatingin naman ako kay Silver na nakasimangot, ngunit alam kong masaya siya deep inside. Nang makita na tinitigan ko siya, ay tumigil siya sa paglalakad, at saka nagpakawalan ng buntong hininga. Well, may pinagawa akong bahay. I want it simple, but after I saw the house of Vios, I changed my plan sabi niya. Dahil baka mapuna ng anak mo, na mas malaki ang bahay na tinitirhan niya dati. Natatawang sabi ko, it's not impossible, yan nga ang komento niya ngayon sa bahay na nakikita niya na papasukan namin. Kind of. Anyway gusto ko ring ibigay lahat sa inyo. You deserves the best babe, lalo na ng mga tagapagmana natin, seryosong sabi niya, habang nakatingin sa mga mata ko.
From that moment, I can say na ang swerte ko sa kanya. Bihira na lang ang kagaya niya ngayon. Papakawalan ko pa ba siya? Kung ginawa ko yun ang show nga ko na siguro. My babe is so sweet. I sounded so pabebe, but it made him blush and I'm satisfied. Kinaumagahan, nagising ako na late na 12 afternoon na, at Silver is nowhere to be found. Bumangon ako at naligo. Hindi ko alam kung gising na rin ba kaya ang mga anak ko, o tulog pa ang mga ito. After kong maligo ay agad akong nagbihis, at pagkatapos doon lang lumabas. Paglabas ko ay rinig ko ang tawanan ng mga bata. Dumungaw ako sa baba, nasa sahig sila kasama si Oceanie. They are enjoying the presence of each other. Lalo na ang boses ng anak kong si Stephanie, na halos nakalunok ng megaphone sa lakas ng boses. Naglalaro sila ng mga bilog-bilog na parang slime na pag inilalagay sa tubig ay lalaki, and not to mention dahil may mga like ding kasama. Pababa ako nang makasalubong ko si Silver. Kasunod nito si Amanda. They are laughing to each other. Parang may pinag-uusapan habang paakyat sa hagdan. I know their relationship between them. They are friends but sometimes I can't stop my jealousy, every time I see him with Amanda. Ang sarap ipagdamot. I shouldn't feel that but can't help it. Lumapit ako kay Silver. Nagulat pa siya nang makita niya ako. Agad kong ipinulupot ang kamay ko sa leeg niya, at hinalikan siya sa labi. Naramdaman kong para siyang nabigla sa ginawa ko, but later on he responded. Napangiti ako sa kalooban ko. Buti naman at nag-respond dahil kung hindi, I'll forbid him to sleep in our room tonight. Hello my world, nangingiting bati niya. Ang ganda ng ngiti niya. Mukhang maganda ang gising. I wonder bakit. Hi babe. Sagot ko. Biglang namula ang kabuuan ng mukha niya, kaya natawa ako sa kalooban ko. I really love to see him blush because of me. It's satisfying. I wink at him at hinarap si Amanda, na nakatingin sa amin ng may ngiti sa labi. She's happy for us. I can see that. Kung gaano ko siya sinusumpa noon, mas nagustuhan ko siya ngayon. She's very kind and sweet. Kung ako din naman kasi ang nasa kalagayan niya noon, I will do the same. After noon Amanda, bati ko sa kanya nang may ngiti sa labi. After noon Rina, bati niya pabalik. I don't know why pero bigla na lang kaming natawa sa isa't isa. I'll just go downstairs. Titignan ko kung may maitutulong ba ako kay mama. Sabi ko habang kaharap si Amanda, where in fact para yun sa kanilang dalawa. Sige Rina, sa kwarto na muna ako. Tumango ako. Nang makaalis si Amanda sa harapan namin ni Silver, ay saka ko lang nilingon ang lalaking hanggang ngayon, ay namumula pa rin. Unlimited ba ang pagbablush niya ngayon? Kinikilig ka pa rin babe? I casually asked. Gusto kong matawanong hamaba ang nguso niya. Alright, tinutokso ko siya. And he's cute. Come here. I bit the lower lip of my lip, para mapigilan ang manggiti. Why Silver is so cute today and handsome for, halos every day. Are you happy? Tanong ko sa kanya. Napakamot siya sa ulo niya, habang nakatingin sakin. Yeah, this is my dream babe. Ang makasama kayo ng mga anak ko. Aniya. Me too. Sobrang saya ko rin. Ayos lang sakin na mawala ang lahat. Wag lang kayo ng mga anak ko. Kaya kung mabuhay ng ganito, mas pipiliin kong mabuhay ng ganito, kapalit ang kayamanan ko, sabi ko sa kanya habang seryosong nakatingin sa mga mata niya, na puno ng pagmamahal. Thank you for choosing me babe. Silver, I will always choose my home, and you are my home. Kayo ng mga anak natin ang tahanan ko. The only decision that I made right, was to choose you as the mother of my children and as my wife. Kusang sumili ang ngiti sa mga labi ko. Such a sweet talker. Let's go to the kitchen together. I'm hungry. Bahagya siyang natawa. Kinuha ko ang kamay niya at inakbay sakin. I wanted to feel him. Gusto kong nasa malapit lang siya. Na nasa tabi ko lang siya, na nararamdaman ko siya kada patak ng segundo. Babe, anong meron? Lumingon ako sa kanya dahil sa katanungan niya na anong meron. What do you mean? You're being extra sweet today. Siguro dahil na-realize ko ang mga sinayang kong panahon, na sana ay kasama ko siya.
Noon, hindi ako chauviso, ngayon gusto ko nang baguhin ang pakikitungo ko sa kanya. Life is short, ika nga, so I wanted to treasure our moments together. Ayaw mo ba? Naningkit ang mata ko kunwari. Napaiwas siya ng tingin. Ang pula pa rin ng mukha niya. Gusto, of course, tumaas ang gilid ng sulok ng labi ko, dahil sa sinabi niya na puno ng excitement na tila nahihiya. Gusto naman pala bakit ka pa nagtatanong? Pigil na pigil ang tawa ko habang tinatanong siya. Babe naman of course, kaya ako kiss me. I cut him off. Ha! Nagulat siya at parang hindi naniniwala sa narinig mula sa bibig ko. Mukhang magugulatin siya buong araw. I said kiss me. Ngumiti pa ako, showing the perfect set of teeth. Gusto kong matawa. Nakita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya. It means lumunok siya at tense sa sinabi ko. I didn't expect na ganito ang epekto ko kay Silver. Though he acts like parang first kiss niya ako. Para namang innocenti naman ta. Ang tagal. Kung ayaw mo, it's fine. Tumalikod ako at nagmarcha paalis, nang hinigit niya ako paharap. Sa sobrang bilis ng pangyayari, natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumutugon sa bawat halik niya sakin. 3:00 na ng hapon. Wala si Silver at si Mr. Larson ang papa niya. Kasama nila ang mga bata. I think mamimungwit sila ng isda sa dagat. Nasa kusina ako at tinutulungan si Mama sa hinahanda naming pork. Mag-barbecue party kami mamaya, kasama ang mga kapitbahay namin dito, which are my friends and Silver friends. Excited ako kasi magkakasama kami lahat. Si Amanda ay nasa kina Divine. Doon sila gumagawa ng buko salad ngayon. Nag-presente ito na tutulong siya kina Divine. Medyo nagulat nga ako na close na nilang lahat si Amanda, which is a good thing naman. Mamaya pupunta dito si Agatha para tumulong. Yun ang sabi ni Kale kanina, na gustong tumulong ng buntis dito samin. Rina anak, if you won't mind, pwede akong magtanong. Napatingin ako kay Mrs. Larson nang magsalita ito. Yes po ma'am, ano po iyon? Kamusta kayo ng mga bata noon? Tanong niya. Tahimik kami dito kanina. Saka lang naman ako magsasalita pagkakausapin niya. Medyo naiilang pa rin kasi ako sa kanya. Lalo na't hindi talaga maganda ang huli naming pagkikita 3 years ago. Kahit na napatawad ko na siya, nandoon pa rin ang pagkailang ko sa kanya. We are fine ma'am. Nakasurvive kami noong una, dahil na rin sa mga taong tumulong samin. Magalang na sagot ko, habang tinutuhog ang pork sa stick. Hiha, please call me mom or mama. Wag nang masyadong formal sakin. Alam kong in the end, kayo ang magkakatuluyan ng anak ko. Napatingin ako sa kanya, she's smiling. Kahit moldita ang orahan niya, oras na ngumiti siya, makikita mo talaga ang kabaitan niya bilang isang tao. Wala naman sigurong perpektong tao. Alam ko rin na sincere at genuine siya sakin ngayon. Sa sinabi niya, na-touch ng sobra ang puso ko. Sobra akong natutuwa sa sinabi niya. God knows na isa ito sa pinaka-inaasam-asam ko. Ang tanggapin ng pamilya ng lalaking magugustuhan ko. Thank you ma, nahihiya kong sabi sa kanya. Parang may yamakap sa puso ko, nang makita ang amba nitong yakapin ako. I'm so sorry for what I did 3 years ago. Aniya, it's okay ma. Ang mahalaga ay ang ngayon. Thank you for accepting me. And thank you dahil pinatawad mo ako, sincere na sagot nito. Wala akong nasagot sa huling sinabi niya, kaya sabay kaming natawa. Nakakagaan sa damdamin ito, swear. It must be hard na palakihin mag-isa ang mga apo ko iha. You're so brave. I'm so proud of you. Thank you po ma. Mahirap po pero kailangan kong kayanin, lalo na't may banta sa buhay namin. Matinding pag-iingat ang ginawa ko noon, maprotektahan ko sila. Pero ngayon, may tao na akong karamay sa pagprotekta sa mga anak ko. Ang bait mo iha. Napakaswerte ng anak ko sayo. Wala na akong mahihiling pa. Kampante ako na yung anak kong lalaki ay nakahanap ng maganda, at mabuting babae na kagaya mo. Salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa anak ko. Naku ma, maswerte din po ako sa anak ninyo. Salamat at ipinanganak niyo po siya. Ngumiti si mama habang hawak niya ang kamay ko. Ang sakit nga lang niya sa ulo minsan. Natawa ako ng bahagya sa sinabi niya. Agree po ako dyan ma, sabay kaming natawa sa sinabi namin.
Nasa kalahati na kami nang dumating si Agatha at Kale, dala si Oceanie. May dala silang isang tray ng cupcakes. Gawa ni Agatha. Malaki na ang tiyan nito. Parang kabuwanan na niya, or sa susunod na buwan baka manganak na ito. Tita, pahiram po ng ref nyo ah. Yes hiha. Just put it there. Naghugas ako ng kamay, at lumapit sa buntis na kasalukuyang nilalagay ang cupcake sa ref. Mukhang masarap ah. Of course kasing sarap ko. Di ba Han? Biglang namula ang tenga ni Kale sa sinabi ng kaibigan ko. Tumawa si Mama sa reaksyon ni Kale. Natawa rin ako ng bahagya, at palihim na kinurot si Agatha. Tung babaeng to walang preno ang bibig. Tita, nasaan po si Hivo? Napatingin ako kay Oceanie. Ang laki na niya compare dati. Lumapit siya sakin at humulik sa pisngi ko. Ate na pala ang baby namin dati ah. Natatawang komento ko, habang nakahawak sa pisngi niya. She grew up into a beautiful lady. Manang-mana sa ama. Ang gwapo ni Kale eh. Maganda si Agatha pero namana ng anak nila ang Spanish features ni Oceanie. Yes, dahil may lahing Espanyol si Kale. Thank you tita. Ang ganda nyo din po. Mas gumanda po kayo. Susnambola pa itong paboritong inaanak ni tita niya. Mas maganda ka naman sakin eh. Thank you Rina. Agad na umikot ng mata ko, nang marinig ang pagsingit ni Agatha. Excuse me, anak mo ang sinabihan ko ng maganda at hindi ikaw. Tinawanan niya ako. Well, nagmana sakin ang anak ko eh. Sabi pa niya, inikutan ko lang siya ng mata, ang feeling na naman po siya. Humarap ulit ako kay Oceanie na naghihintay ng sagot ko. Nasa dagat sila anak eh. Sumama sa papa niya. Sagot ko sa bata sa tanong niya kanina. Daddy, tawag nito kay Kale. Yes, pupunta tayo doon, after matapos ni Mommy tong paglalagay niya ng cupcakes. Singit ni Kale nang tawagin siya ng anak. Parang alam na niya ang gustong sabihin ng bata. Sige na umalis na kayo. Kaya ko na ta, sabi ni Agatha. After niyang ilagay lahat ng cupcakes sa ref. Umalis muna ako sa gilid nila, dahil mag-uusap pa yata sila. Lumapit ako kay Mama na may hinahalong sauce sa isang malaking bowl. Need help ma? It's fine hiha, patapos na rin ito. Tapusin na lang natin yung paglalagay sa sticks, at takpan na lang ng cellophane pagkatapos. Sabi niya, medyo marami nga ang lulutuin namin ngayon. Sige ma, ako na ang bahala dito. Tinapos ko na ang pagtuhog sa natitirang karne sa mesa. At tinakpan ng cellophane gaya ng sabi ni Mama kanina. Maya-maya pa ay lumapit na si Agatha. Mukhang tapos na ang pag-uusap nila sa mag-ama niya. Nakaalis na rin sina Kale at Oceanie. Nasaan yung mga hotdog Rina? Uumipisahan ko ng tuhugin yun. Napahinto ako sandali. Parang ang sago pakinggan ng word na tuhugin. Naiiba ang utak ko, o talagang madumi lang ang iniisip ko. Kinuha ko ang hotdog na binalatan namin ng cellophane kanina ni Mama. Here, sabay bigay kay Agatha na kasalukuyang nagbubukas ng 4 na pack na marshmallow. Rina, Agatha, may one ko muna kayo dito. Pupuntahan ko lang si Angie for the setup. Paalam ni Mama samin. Si Angie kasi ang nagse-set up ngayon para sa party mamaya. Magaling yun mag-organize eh. Hindi naman yun naging organizer sa mga event para sa wala lang. Sige po ma, tita, sabay na sagot namin ni Agatha. When Mama left, agad akong hinampas ng katabi ko sa braso. Mama na pala, tanggap na, tanong nito, talagang napansin pa niya yun ah. Dakilang marites talaga itong kaibigan ko. May kikichismis ka lang eh, natatawang sagot ko. You're right but you know what Ri, na-miss ko to. Tung bonding natin dalawa, I can't wait sa party natin mamaya with the kids. Parang noon lang, ginagawa lang natin ta magkakaibigan. Ako rin. Nakaka-excite na nagkakaintindihan kami dito lahat. Pero dati kasi, kasama namin si Kia. Gusto ko sanang e-open up ang topic about Kia, but wag na lang muna. Hindi pa ako handang pag-usapan siya. Ayoko ring masira ang excitement natin dalawa para mamaya. Yeah, parang gusto ko siyang kalimutan kahit sandali lang. Malungkot na sabi ni Agatha. Pero alam namin dalawa na hindi mangyayari yun, dahil Kia is part of our lives. At hindi na namin yun mababago pa. Tinuring naming na isang matalik na kaibigan, kaya nakakalungkot isipin na naging ganito ang kinalabasan. How are you and Silver?
Tanong ni Agatha. We're doing great so far. Kasalan na ba ang punta nito? Natatawang tanong niya. Napailing na lang ako at natawa. Chismosa talaga. Nabuntis lang. So akala ko ba ayaw mong sundan si Oceanie? Natatandaan ko before, ito yung laging ipangalanda kanya sakin na ayaw na niyang magkaanak ulit dahil masakit daw. Sorry Bes. Nadala ako, agad na namula ang buong tenga ko sa bulgarang sagot ni Agatha sakin. Nakurot ko siya na ikinareklamo niya. Aray masakit. Ayusin mo yang lumalabas sa bibig mo Agatha. Nako. Ito naman parang innocenti. Bakit? Hindi ba umano yang mata mo, nung ginagawa niyo yung bunso niyo? Just ko ikaw buntis ka, yang bibig mo. Ito naman, paano talaga? Bakit? Hindi ka rin ba nasiyahan? Mas nauna ka pang sundan si Hivo ulit niya sa sinabi kanina sabay irap. Bakit yang bibig mo walang filter? Tigilan mo ako Rina. If I know na ano ka rin .at na ano yang mata mo sa ano? Agatha last ka na sakin. Naku Rina tigilan mo ako. Hindi gagana sakin yang painozentehan mong banatan. At talagang bulgaran lahat. Kunot noong tanong ko sa kanya. Hindi ba totoo? Tanong niya habang nakapamewang. Tumahimik ako pulang-pula na talaga ang mukha ko. Kung nandito lang lahat ng kaibigan ko, I'm sure pinagtulungan na nila akong asarin. O bakit tumahimik ka? Oo na, sagot ko. Umirap pa ako sa kanya. Natawa siya at tiningnan ako ng may nakakalokong ngiti. Hindi ka pa nadiligan simula nang magkita kayo no. Nakagat ko ang ibabang labi ko sa sinabi niya. Diyos ko Panginoon, tung babaeng to, ilayo niyo sakin. Naiiba utak ko. Ay Bes paano ka ulit? Agad ko siyang kinurot na ikina-array niya ulit. Tumalikod at huminga ako ng malalim. Masiyadong mainit ang lugar. O saan ka pupunta? Magpapahangin, ang init sabi ko, at bigla siyang humagalpak ng tawa. Ang init o nag-iinit ka? Pumikit ako at hindi na siya nilingon pa. Bahala siya dyan. Paglabas ko ay una kong nakita si Angie na nag-linstruct sa mga tauhan ni Philip. Pakilagay ito dito, salamat. Sabi niya habang may hawak na gunting at glue gun sa kamay. Angie, tawag ko dito. O Rina, naparito ka. Bakit? Si Mama, tanong ko. Kumunot ang noo niya sa sinabi ko. I mean, Mama ni Silver. Pag-uulit ko at sumilay ang ngiti na puno ng kalokohan sa mukha niya. Nakakatakot siyang tignan. Para siyang sinapian. Si Tita, pumunta siya kina Divine. Tutulong daw siya doon. So anong ganap? Mama na pala tawag mo sa kanya ngayon. Level up na ba? Isa pa mas malala pa to mang-asar kesa kay Agatha. Tigilan mo ako Angie ha. Tigilan niyo ako sa pang-aasar na iyan. Kakatapos ko lang kay Agatha, don't tell me siya ang papalit. O bakit? Hindi naman kita inaasar Sabi niya na nagpipigil ng tawa, kaya sinaman ko siya ng tingin. Needed mo ba ng tulong dyan? I can help. Sige, medyo needed ko talaga ng tulong. Inabot niya sakin yung glue gun, at tinuro yung mga letters na didikitan ng mga sequence. Nga pala Rina, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni Kia. Napatingin ako kay Angie, may lungkot sa mga mata nito. Kaya pala umabot tayo ng 6 years, bago natin nahanap si Silver. Dahil winawala niya tayo, kaya pala nung sabihin ko sa kanya ang about sa possibility, na baka si Silver ang ama ni Hivo ay pinigilan niya ako. Agad akong napatingin kay Angie. Naalala ko na si Angie ang nagsabi sakin about kay Silver. Nagalit siya nang sabihin ko sa kanya, na ipapakita ko lang ang picture sa'yo, dahil nagbabaka sakali ako na mamimukhaan mo. After kong gawin yun, hindi na malapit ang loob namin sa isa't isa. Ramdam ko ang galit niya. Noong una hindi ko inintindi pero ngayon, mukhang alam ko na ang rason. Angie, bakit hindi mo sinabi sa amin noon? Dahil ayokong magkagulo ang pagkakaibigan natin dahil doon. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Angie. Hindi ko alam na noon pa man, ay hindi na pala maganda ang relasyon nila ni Kia. Galit ako sa kanya Rina. Hindi ko alam na magagawa niya sa atin yun lahat. Tuwing naiisip ko yung mga paiyak-iyak niya noon sa libing ninyo, parang naninindig ang balahibo ko. Hindi ko alam na may ahas na pala tayong pinapasok sa buhay natin ng mahabang taon. Kahit ako rin, galit na galit ako sa kanya. Hindi ko akalain na gagawin niya yun ang lahat sa amin.
Maraming buhay ang apektado, marami siyang buhay na dinamay sa kasamaan niya. Sa tuwing naiisip ko ang kalagayan ni Hana, nagpupuyos talaga sa galit ang kalooban ko. Gustong-gusto ko siyang tapusin.